Wow! Ang ganda ng kulay mga kabayan. Ilang piraso to? Isa lang po. Ano to, babae, lalaki? Tingnan mo nga, silipin mo ah. Ah, So ayan po mga kabayan, nandito po tayo mulit. Anong oras na tayo nakarating dito? Kaya ang hirap po talaga mga kabayan kapag ang sistema natin ay uwian, no? Talagang too much talaga sa sa pagod natin, puyat natin, lahat kasi naghahabol tayo parati, konti na lang ang tulog natin. So, muling update tayo dito ngayon. Wow. So, ito na mga kabayan. Tingnan natin. So, ayan po mga kabayan. Nandito po tayo muli sa kanilang bahay kubo. Yes. Napaka-social na bahay kubo mga kabayan. Ito na, nakaporma na sila dito sa tawag nito, sa kwarto po mga kabayan. Na ano lang po ito ha, na bago lang. Yung ang ibig ko sabihin na bago lang ng posisyon, yun lang. No? Ang plano, same pa din, na bago lang ng posisyon. Ginawa namin ng paraan para yung sala. parang lumuhong yung salas nila. Yun ang aming Kasi kuya, kaya binago ko yung plano natin dito kasi sa design natin ay malinis yung dito. Pangitinan na mayroon dito. Dapat ang natin is dito dapat, 'di ba? Para malinis dito sa likod kasi ito magiging harapan niya kaagad, bungad ito kaagad eh. Kitang-kita dito. Kaya sabi ko, kailangan malinis diyan and then dito yung CR. So ngayon nagpalit tayo ng posisyon. So dito yung kwarto kasi dito sa likod yung CR at saka kusina. So yun po yung binago namin mga kabay. Nagpalit lang tayo. So dalawang kwarto. Yung dati. Luwang mo. Sikip naman ko na. Ito na lang yung ko. Luwang titira mo. Oh, medyo 2 meters by 3 meters. Lumuhong pa. so okay siya and then Hindi tulad yung 182 meters lang. Masakit mo. may kwarto tayo dito kuya. Ay may kwarto. May bintana, tapos bintana. Bintana. Tapos dito Sa may yung CR. ay saan na ba yung CR dito, di ba? Dito po. Oh, ito. Hindi pwede tapat eh. Dito yung pinto. Yan. Kasi magtapat sila. Hindi pwede So yung gilid. pinto natin eh. Oh, hindi pwedeng lagusan. So dito may ito. Yung bintana natin Oo. na para sa Kusina na. Oo. Dalawa kuya na parang pag ganun yung pahaba na lang na Oh, parang kay Jerome. Tapos dito rin para hindi madilim. Dalawa. Ganun pa ba? Or isang pahaba na lang. Isang pahaba lang yun. O isang pahaba na lang ha. Para hindi madilim dito sa loob kahit hindi sila gagamit ng ilaw sa umaga, okay lang. Maliwanag lang. So binago lang namin yung position kasi sabi ko ayaw ko na sira yung design. Hindi baling dito. Naumpisa na namin yan eh. O nakita ko, inuumpisa na nila. Nakita ko kasi nag-video call kami ni Kuya Ares pero pinaano ko, sabi ko mag-iba tayo. Hindi bali dito sa likod. Huwag lang doon kasi yung pinaka-main eh. So okay na siya mga kabayan. So ayan, napormahan na rin at nakapatong na sila. Para dito sa kwarto. Maluwag na to mga kabayan. No, super na to sa kanila. Halos doon kay Kuya Jerma kayo maglagay ng papag dyan. At ganyan. Okay na yan. Double deck. Yan. Spot na lang yan. Mga ilang bintana to kuya? Bali, 1, 2, 3, 4. Dito pa ba? 5. 5. Tapos yung CR natin, lagyan din natin ng kunting ha. Doon lang. O, para yung singaw ng CR natin.
Malaki ng butas ah. So ayan, naagapan din po namin mga kabayan, no, naagapan din namin. Kaya sabi ko wala tayong choice Kuya Aris. At least hindi pa nakapatong ng ilang semento na umpisahan nila dito kanina isa-isa-isa. So bago tayo ng posisyon, pagpalit natin kaya lumuwag yung sala po nila mga kabayan. Kasi itong part na to, ito na yung sala nila. Kasi yung CR nila doon naman yan magbutas si Kuya Aris diyan. Doon hindi kakain ng space dito. Maglagay tayo ng doon sa likod sa labas. So ito ay okay na. Ito na yung nila sala mga kabayan. So nice na, no problem na mga kabayan. Malayong malayo doon sa dati nilang bahay, no? So ito nadugtungan na rin kasi sabi ko nga Kuya Aris, pag umuulan, dugtungan mo na lang. No, kaya ito may dugtong na. So okay na ba tong dugtong? Okay na po yan. O kung gusto nyo pa, isa pa. Matatawa. Kaya lang, hindi naman kahit masyado yung luwang ng grills natin. Oo, hindi na maganda tingnan yung natin, ang grills natin kapag okay na kaysa yung hindi natin pinatungan Kuya ng isa. Medyo sobrang baba talaga. Okay na yan. Bali 3 patong, isa yung baon. Oo. Saka na lang natin at least maano na to siya. Tapos ito diretso na lang yan mga kabayan para kahit papaano ay pa yan dyan. Malaki pa yung space mga kabayan. Okay. Na lang pag Kumusta yung materialis natin? Wala tayong pahabol ngayon? wala po ngayon. Wala pa. So, yung hollow blocks natin, marami pa. Semento, marami. Bakal, ano pa ba? Okay, so... Papaabot na lang yung kwan. Pag kami na lang bibili yung yero ng CR. Ay, oo, yung yero ng CR. Ilang piraso yon? Bali, 3. 3 pirasong yero sa CR, 6 feet. So, ayan po mga kabayan, kahapon nagsukat kami dito ni Kuya Aris. Pero napag-isipan namin ay hindi maganda, mawawala yung view. No? Pero kung sakaling hindi nagawa ng paraan mga kabayan, kung dyan yung CR, ang gagawin ko na lang sana ay magsimento ako yung wall niya, parang paganyan, slanting, and then dito na lang maglalagay ng bubong, at least parang cover lang niya. Kuya, anong tawag doon? So may ganyan sana ang gagawin ko, pero nagawa naman ng paraan, go na natin yung change position tayo kumbaga. So malinis na dito. Kasi ang hangin dito ito talaga ang ng hangin. Hampas ng hangin mga kami papuntang ganyan. Kaya sabi ko, kailangan walang CR dyan, doon sa likod. Kaya ayun, nagawaan natin ng paraan, very good. Tumawag ako, nag-video call kami ni Kuya Aris at sinabi ko sa kanya, Kuya Aris, kailangan natin ilipat sa likod yung CR. So agad naman ding nagawa natin ng paraan. Hi, thank you Lord. Salamat po sa ating mga mapagmahal and very generous sponsors. Ayan, eto na yung ating pinagtagpi-tagpi ng pagmamahal para dito sa bahay ni Ate Gemma. Sa wakas ay sabihin na natin malapit na tayo sa nangalahati na tayo. Sige. No, sabihin na natin nangalahati natin mga kabayan ay napakasarap sa pakiramdam at napakasaya ng ating mga puso na meron na naman tayo nakita at nabigyan ng bagong bahay, bagong buhay, bagong pag-asa itong pamilya ni Kuya John Ray and Ate Gemma mga kabayan, dahil po yan sa ating lahat na nagmahal dito sa pamilyang ito. Kaya maraming salamat po sa mga may gininto ang puso ng ating mga mapagmahal na mga sponsors. Salamat po sa inyo at salamat din syempre sa ating mga subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators na nandiyan palagi araw-araw nanonood without skipping ads. Natudo suporta din nila na kahit papaano mga kabayan ay ma-spread out pa natin yung ating pagmamahal. Kaya itur ko kayo ngayon sa ating bahay ni Ate Gemma. So ayan po mga kabayan, gaya ng sinabi ko po mga kabayan, itong bahay ni Ate Gemma ay kompleto ricados na po.
No? Kompleto ricados na po ito mga kabayan. At maganda yung pagkagawa nila mga kabayan. Malinis. No? At straight talaga. Hindi yung lubak-lubak mga kabayan. At yung CR. Ayan, nandito na yung CR natin. Malalim na. Imagine, no? Siguro okay na yan. Malalim na yan eh. Papantay na lang daw. Papantay na lang daw. Lagpas ano na yan ni Kuya Janry mga kabayan. Siyempre, slanting kasi yung lupa mga kabayan. Kaya doon medyo mababa. Pero pag dito malalim na. At maglalagay naman sila ng ano dyan. Grabe. Ng hollow blocks. Kita nyo naman, graba ang hinukay ni Kuya Janry at kasama ata yung kanya. Hindi ko alam kung sino kasama. Hindi ko nadadatnan yung naghuhukay dito eh. So, graba. Talagang, mga kabayan, adobe yung hinuhukay ni Kuya Janry. Hindi nakapasok si Kuya Janry mga kabayan kasi nagkasakit si Ate Gemma. Nagkasakit si Ate Gemma at kamuntikan, delikado din po yung sakit ni Ate Gemma mga kabayan, yung nangyari sa kanya. Kaya hindi ko natiis at hindi kasi nagsasabi sa akin na ganito ganyan kung hindi ko tiningnan kung ano nangyayari sa balat niya, kung ano, wala. No? Puro abularyo. Kaya nagpursige at sinabi ko talaga na kung ako ang masunod, kailangan ay punta ng ospital. No? Yun talaga sinabi ko. Kung ako masunod, kailangan gusto ko mapunta at ma-check up sa ospital. Hindi ko kinukontra kung magpa-abularyo kayo. Pero kung ako magpa-check up, may gamot plus abularyo, no problem. So, binigyan ko sila ng option mga kabayan. Kaya pag-usapan nyo at nandito lang ako, mag-aantay ako. Kung mag-go signal ako, kung mag-go signal kayo, go tayo. Kaya ayun, napag-isipan nila, napag-usapan nila at awan ng Diyos ay nakaramdam ng gaan ng naramdaman si Ate Gemma mga kabayan. O, diba? Kasi anong mangyayari? Sige tayo, ganyan. Wala naman problema kung magpa-abularyo tayo. And then plus, doctor, no problem naman. Diba? O ngayon, ayan, pasok tayo sa loob mga kabayan. Ulitin natin kasi kanina nag-explain lang si Kuya Aris dahil doon sa nagbago yung posisyon ng bahay para mas lalong gumanda at pinag-isipan ng maigi namin at lumuwang pa. Kaya minsan may nababago sa mga bagay-bagay. Ay, no problem. Basta ikakaganda at posisyon lang naman. No, lalo natin pinabungga, pinalinis yung magiging outcome ng pabahay nating ito. Kaya ito, so sa terrace pa lang mga kabayan, nakita nyo naman, maluwag na maluwag. At ang haba ng terrace, buong haba ng bahay, sukat ng bahay ay terrace yan, bongga. Naka-grills yan, syempre, para kita ang buong sambayanan. Yung dyan lang, dapat naka-grills din ito mga kabayan sa design. Open to. Sa original niyang design na pinagsundan namin, open to mga kabayan. No, open yan. Magkabilaan, open yan siya. Kailang, sa kagustuhan natin mga kabayan, kasi para kahit papaano naman ay pwede pa kasi itong matulugan, mga ganyan. So gawin na lang natin is i-close na lang natin siya, din ito open space na grills lang siya. O, di ba? Oh, wow, ang ganda naman yung kulay. Sino ko rin? Ang ganda ng baka manok ka, kuya. Hindi naman masyado. Ay! Di lilipad? Okay. Lilipad yan, ipapakawalan natin. Ay! Saan to ang ganda ng kulay, oh. Nakita ko nakaraan yan. Wow! Ang ganda ng kulay mga kabayan. Ilang piraso to? Isa lang po. Ano to, babae, lalaki? Tingnan mo nga, silipin mo Silipin mo kung may itlog. Aray! Ang ano ng paan niya. Ano ibon kayo to? Ha? Ala, anong ibon to mga kabayan? Huwag niyong to pakawalan to ha. Namin yan sa laksak eh. Sa laksak? Ang ganda ng kulay niya. Oh, kawawa naman siya. Favorite Oh, saan nila nahuli? Paano nila nahuli? Sa dumapo doon sa kulungan kanina. Na-trap siya mga kabayan kasi dumapo daw doon sa kulungan. Na-trap siya mga kabayan. Siguro naghahanap siya ng tubig or naghahanap ng pagkain. Pero syempre, bawal-bawal. Kaya pakawalan na lang natin ang magandang ibon. Aray! Ang sakit ng kuko niya. Aray! Ang ano ng... Papakawalan niya. Ano niya? O yan, ang talim ng mga kuko niya mga kabayan. Ay! Ala! Bakit? Anong nangyari? Hilo ata.
Hayaan mo lang dyan, papatong mo muna, baka anuhin. So, ayan po mga kabayan, no? In-explain ko na yung terrace mga kabayan, na open lang sana siya. Pero ang gagawin namin, mag-hollow blocks kami sa gilid, ang open dito lang sa harapan. So, yan lang ang ano namin. Tapos, parang gusto ko magpalagay ng upuan dito mga kabayan, or baka ito pwede. No? So, bahala na kung ano mangyayari. Baka maiba na naman ang design kasi mga kabayan. So, dito na lang siguro. No, maglagay ng upuan dyan. So, bahala na. To follow, pwede naman yan. To follow na lang yan. Kasi kung doon maglagay ng upuan, syempre, ilalabas mo na naman siya ganyan. No, hindi naman pwedeng, halimbawa, kung maglagay ng upuan dito, hindi pwedeng dito. Kasi nakasukat na to, nakafix na. No, ay mabasa. Kung paloob naman, kakain ng space, liliit ang space natin mga kabayan. Hindi na tayo makaikot-ikot. Kung halimbawa meron sa ipasok na gamit, mahirapan na. So, pwede sa gilid. Magkabila ang gilid, pwede yun. No problem. Or dito lang pwede. Kasi doon, hindi rin pwede. Kasi may pintuan. Pero dapat ang pintuan. Kuya Aris! Bawal daw kasi magkatapat eh. Oh, hindi magkatapat. Pwede naman iusog dito ng konti, hindi magkatapat para maalagyan pa rin ng upuan. Kuya Aris! Kuya Aris! Baka kasi maano yung plano, no? At least naka-ready na siya. Katulad ito, palagyan ko ng upuan. Ganyan. Oh. Lagyan ng upuan o kahit mga ganyan ka okay lang. Kuya, may balak kasi ako na palagyan to ng upuan dito. Para kahit paano may upuan. Kasi ito hindi pwede. Kasi nakasukat na yan. Hindi pwedeng lumagpas tayo dito. Hindi rin pwedeng kakuha tayo ng space. Liliit. Tapos dito din sana magkabilaan. Kaya medyo mo itong pintuan mo. Iusog mo kunti kahit mga ganyan, magtapyas ka dyan, para malagyan din dito ng isang upuan magkabilaan. Hindi naman tapat yan, di ba? So, mo na lang ng... Diretso pa rin natin yun, madam. Oh, diretso pa din. May upuan lang. Na kahit paano may... Parang hindi po, para may hangin. Oo. Kahit... yes, pwede pa rin siya. Kahit hanggang dito yung niya, walang hollow blocks dito, at least may upuan pa rin, naka-grills pa din. So, yun lang ang close. Okay, sige. Maganda din yun para yung hangin. Then, iusog mo na lang to kuya, ha? Para malagyan dito ng upuan. Mag-a-adjust na lang para palagyan natin yon. So, ganyan po ang mangyayari mga kabayan. So, okay na tayo sa terrace. Ito. Pupurman na lang. Oo, ganyan. Okay na yung ganyan kataas niya. So, ayan. Dito naman tayo sa salas nila, sa kitchen nila. Ay pinaluwag ni Kuya Aris. Ito yung napag-usapan namin at pinahabol. Nag-change tayo, position. And nandito na rin yung CR mga kabayan dyan. Tapos kitchen na yan, nakapaikot dyan. Tapos sala na yan. And then ito na yung final nilang sukat sa kwarto. Maluwag na po yung mga kabayan kasi yung hindi natin lagyan ng division. Syempre, may mga binata, may mga dalagingging na. So, kailangan nila ng may sariling tulugan, kumbaga. So, ayan, pwede na yan mga kabayan. Napakalaki na po yan para sa kanila. Ang importante ay merong kwarto. Kung halimbawa, di tayo maglagay ng kwarto mga kabayan, okay lang naman. Kailang maglalagay pa tayo ng kortina, ganun din. So, lagyan na natin. Kasi marami naman tayong materyales. Anuhin na natin, kumbaga, pulido na ang gagawin natin mga kabayan. Kuya, ang lalim na ng mo? Hinukay. Hinukay? Pwede na yung madam, pinapapantay ko na lang po. Pantay na lang. Oo. Sino naghukay dyan? Si Kuya, siya ni Ate G. Siya lang may isa? Oo. Mukhang binilisan niya kasi kahapon binati natin. Si Ate Gemma kasi may salarin. Sabi niya, ay, mabilis lang yan sa asawa ko. Tapos, nung dumating ako noong nakarang araw, Yung ang tigas pala. Baba. Pantay mo na lang, sabi ko. Ngayon, mukhang bumawi. Binilisan ata. Biro mo, solo flight si dyan? Si Kuya Jandre. Hindi nga siya nakapasok mga kabayan. Kasi nga, nagkasakit si Ate Gemma. Walang magbantay sa mga bata. 'Di ba? Kaya maraming
nagtanong kung bakit hindi natin nakasama sa mga vlog sa vlog natin si Ate Gemma dahil nagkasakit po. Noong nagkasakit siya. Hindi nga nakapasok si Kuya Janry. Hindi nag-alalay sa mga bata. So ayan, siya ang humarap diyan. Konti na lang ang ano diyan, kulang, ipapantay na lang tapos okay na kasi magdugtong pa si Kuya Aris ng ilang patong hollow blocks, Kuya. Mga nasa ano yan. 11 na patong. O, mga 11 na patong po mga kabayan. Tapos wag kayong mag-alala mga kabayan kasi ano naman yan, palitada naman ng maayos yan, no, ni Kuya. So ayan, and then ayun, nangalahati na tayo, sabihin na natin nangalahati or malapit na tayo sa kalahati. Pagkatapos nila yan, syempre magpalitada loob at labas po mga kabayan. Then we will see kung magpintura pa ba tayo, kung magpa-tiles pa ba tayo, kung magpakisami pa ba tayo. Pero Kuya, kung magpa-wiring tayo. Kasi si Kuya Aris, lahat naman ay nagagawa niya yon. Oo, kailangan may wiring talaga, 'di ba? Para pagdating ng panahon na meron na silang kuryente, no? Ay naka-ready na. Naka-wiring na siya. So ganun ang gagawin. So paano yung wiring niyan, Kuya? Pag natapos lang itong hollow block, isasabay sa palitada po yun eh. Kasi tatabon natin yung para hindi makita. Okay, sige. Mag-ano ka lang sa akin, ha? Mag-timbre ka lang sa akin kung anong gagawin. Kuya, wag mo sige hawak para makalipad siya. Hayaan mo na. Sa kulungan mo na sana para lumakas. Palakasin muna. Yan lang. Ipatong mo muna siya dyan. Anuhin ang aso yan dyan. Kulungan mo na sana. Hayaan mo muna siya sa kulungan na medyo lumiksi. Para ano mo na. Kawawa naman. Okay, so ayan po ang ating update sa ilang araw nating ginugol dito sa bahay ni Ate Gemma and Kuya Janry. Maraming salamat po sa ating lahat at patuloy pa rin po tayo sa pananawagan at paglalambing at pagkatok ng ating mga ginitoang puso ng ating mga sponsors, very generous sponsors, dahil nasa almost kalahati pa lang tayo mga kabayan, running expenses pa rin po tayo at syempre, no, marami pa tayong kailangan ng mga materyales, pagkain, at labor natin, merienda, and everything. Maraming salamat sa lahat ng tumugon at doon pa sa tutugon. Maraming salamat po in advance. Highly appreciated. We love you all. God bless us all. Bye. Mwah.